Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo at nawa kayo mga ka-Wonder ay nasa mabuting kalagayan. Patapos na po ang weekend at balik sa trabaho na. At salamat nga pala mga ka-Wonder dun sa mga bago nating subscribers. At don't forget to subscribe. We are aiming for 100,000 subscribers po. Please subscribe, hit the notification bell icon, subscribe, and then lalabas yung bell, choose all. Thank you po. Pag-usapan natin itong long-standing issue, which is actually debatable. No? Pinagdidebatihan ito. Sa relihiyon, ito rin naman ang debate. Sa politika, ito rin ay laman ng debate. Maging sa batas, ito rin ay laman ng debate. Napakaselan po itong topic. Dito sa isang post, makikita natin the news. Ang death penalty sa mga corrupt o sa anumang uri ng krimen ay labag sa utos ng Diyos ayon sa mga mambabatas, sabi nila. Meron ditong isang article, short column, o post niya lang ito, opinion ni Leo Chua. At sinasabi niya rito mga ka-Wonder ay, no, it's not. Capital punishment is biblical. At nag-quote siya ng verse, for the ruler is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Romans 13:14. Napakagandang topic nito mga ka-Wonder dahil marami po, pag in-interview mo, hati. Gusto ng iba, death penalty. Gusto ng iba, hindi. Gusto ng iba, may death penalty. Kaso nga lang, gusto nila ito ay na-apply lang sa pumatay. Kumbaga, an eye for an eye, a tooth for a tooth. And then sa ibang pang mga uri ng krimen ay kung hindi naman buhay ang binawi ay bakit mo i-apply yung sinasabing death penalty mga ka-Wonder. So alamin po natin, pag-usapan natin ito at pagbasihan natin since ang sinasabi nila ilabag, no? Labag daw ito sa utos ng Diyos. So himayin natin mga ka-Wonder, no? Ang capital punishment ay biblical ba? Pag sinabing biblical, ito ba'y naayon sa scripture? Ito ba'y naayon sa kagustuhan ng Diyos? So isang masusing pagtatalakay pong gagawin natin mga ka-Wonder. Tayo rin mga ka-Wonder ay may background sa theology. Kinuha din po natin yung kurso na yan. Kaya mahihimay po natin at matatalakay natin. I am a pro-life, no, na minsan hindi. Depende mga ka-Wonder kung naiinis. Minsan parang gusto mo nang i-institute itong death penalty para matigil na yung mga krimen, especially sa mga nanggagasa, umapatay, no, yung mga ganyan. Pero wag po tayo munang padaan sa ating emosyon pag-usapan natin. So sa panimula mga ka-Wonder, ng pananaw nitong netizen na pro-death penalty siya. So may mga sinasabi siya ron na Bible verse at sinasabi niya na ang justice sa kalikasan ng Diyos ay hindi raw pwedeng ihiwalay. Kasi po mga ka-Wonder, one of the attributes or nature of God is justice. No? Namely, bigyan ko kayo ng 10, yung tatlong omni. Omnipotent, omnipresent, omniscient, and then eternal, holy, just, unchanging, veracity, loving, etc. No? And one of that is justice. So, hindi raw mahihiwalay yung justice sa kalikasan ng Diyos. So, ibig sabihin niya, ang pagtutol sa death penalty ay tila pagsasabing may inutos ang Diyos na immoral, parang ganun. Kumbaga, inutos niya yung sinasabing death penalty, pero pag hindi natin pinaniniwalaan, ito raw ay immoral. Dahil binanggit niya ito, ayon dito sa netizen, no? Ginamit niya ang Genesis 9:6. Sabi ron, whoever sheds man's blood, ibig sabihin nito, buhay din ang kapalit. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun ang ibig niya sabihin. Sa Romans 13:4, ginamit niya rin ito. He does not bear the sword is in vain or in vain. So, ang represent na object doon is sword. No? So, ang conclusion dito, may sinasabi siya na ang estado ay may divine authority na magpataw ng kamatayan ang sinasabi niya rito bilang hustisya.
Pero makaka-wonder kung sisiriin natin or gagamitin natin yung sinasabing exegesis. Iba po kasi yung exegesis sa Biblia at yung eisegesis. Yung exegesis po ay gumagamit ka ng scripture para ipaliwanag. Hindi ka nag-eisegesis yung sarili mong opinion ng iba, o yung scientific opinion, ginagather mo and then magka-come up ka sa isang opinion, isang suggestion, o kung ano yung gusto mong iparating. Ngayon, ginamit niyang Genesis 9:6. Ang tanong, isa ba itong universal na context? Kasi may mga utos po sa Biblia na hindi na na-apply sa ngayon. Kagaya ng mga ceremonial, yung mag-offer sila ng papatay nila yung hayop para humingi sila ng tawad sa Diyos. So, gagawa sila ng mga ceremonial. Yan ba ay na-apply pa ngayon? So, yan po ay hindi na na-apply. So, ang tinutukoy dito, may mga bagay noon na hindi na siya na-apply ngayon. Pero may mga kautusan pa rin noon na na-apply ngayon, mga ka-wonder. So, sabi rin, so whoever sheds man's blood, by man shall his blood be shed. Ito yung sinasabi kanina. So, paliwanag dito, mga ka-wonder, totoo naman ito. No? Na ibinigay pa ito bago yung sinasabing Mosaic Law. Yung Mosaic Law is the law of Moses. Bago yung law of Moses na 10 commandments or commandments na binigay ng Diyos and other commandments pa na makikita sa Leviticus, nag-i-exist na yung sinasabing batas na yan. Ang tawag dito ay, ito'y bahagi ng Noahic Covenant. Sa panahon pa to ni Noah. Si Noah ay bago pa si Moses. No? Ang layunin nito ay pigilan ang karahasan sa isang sinaunang mundo. No? At hindi ito detalyado mga ka-wonder na legal system, kundi principle of accountability ang pinag-uusapan dito. No? Dahil noon, noon pinatay nga ni Cain si Abel. Wala pa ng batas noon, hindi ka pwede makulong. But the justice belongs to God. No? Actually, si Cain talagang natatakot siya dahil pag makita siya ng tao, papatayin siya. Kaya nilagyan siya ng tanda ng Diyos sa ulo. Biruin mo. Binigyan pa siya ng protection. Not because God violates His own nature. But don't forget that God is also a God of love. He is a loving God as well. No? So, ang critical point dito, mga ka-wonder, ay hindi sinasabi ng talata, no, kung paano ipatupad ang hustisya. Hindi niya sinabing patayin. No? Walang sinabi rito yung verse na yan. Hindi rin ito inaatasan na ang lahat ng lipunan sa lahat ng panahon na gumagamit ng death penalty bilang isang paraan. Hindi lang dapat mag-resort ang bawat lipunan sa kanilang capital punishment as death penalty. Kagaya rito sa atin, ang ating capital punishment is reclusion perpetua. Nang ibig sabihin is life imprisonment or life sentence. At kinote din nitong netizen yung Romans 13:4. Ano ba ibig sabihin ng sword doon as an object na binanggit, no? Sabi rito, for he is God's minister. He does not bear the sword in vain. So alam na natin na makikita natin yung justice kasama yung sword dyan. No? Punishment, makikita natin yung representation ng sword. No? Pero ang pinaliwanag ito sa Romans ni Apostol Pablo na ito'y nasusulat tungkol sa authority ng gobyerno. Kaya makikita natin yung mga police, may mga may army, mga institution dyan, may sword kasama. No? Ibig sabihin yan authority at pagpapanatili ng kaayusan. Kasi hindi mo naman mapapaayos ang kaayusan kung iyan ay microphone lang o megaphone. Kailangan matakot ang tao rin. Meaning, may kasamang authority. No? Ang sword dito, mga ka-wonder, ay simbolo ng authority to punish. Kaya nga sword kung hindi to punish, dapat yan cotton candy. hindi sword, mga ka-wonder. No? So, hindi automatikong utos na magpatupad ng death penalty sa lahat ng kaso. But the sword here represents justice or sinasabi nating authority to punish. No, ang konteksto yan na ginamit noong panahon ng Romano o yung Roman Empire. No, dahil kilala ito sa malupit na parusa, yung mga Romano, grabe yan. Napanood nyo ba itong lately lang, itong mahal na araw, napanood nyo ba yung paano pinarusahan si Kristo? Kung ano yung mga ginamit sa kanya, yan, may mga iba-ibang klaseng ginamit sa kanya, baka hindi nyo alam. Yung mga matatalim na yan, na kapag yan dumapo sa katawan ni Kristo, at kapag hinila yan, tanggal yung kanyang mga balat. Kaya na nga nagsisilitawan na nga yung mga buto, at kung saan-saan po tumama yan. Ang sabi nga ng Biblia, nung nakita si Kristo, hindi na
malaman kung ito ba'y, kung sino siya kung tao ba o hayop. Ganun katindi ang Romano. Sa pagparusa, ganun sila kabagsik, ano? Pero hindi rin ibig sabihin mga ka-wonder na sa lahat ng ginagawang ito ay moral endorsement ng Diyos. Hindi naman ganun ang endorsement ng Diyos, ano? Pagdating diyan. Now, ang critical point dito mga ka-wonder na ang talata ay tungkol sa legitimacy ng authority. No, kailangan na yung authority na yan ay totoo na meron na may sword na to impose discipline, punishment kung ikaw ay lumalabag. Hindi specific command mga ka-wonder na dapat may death penalty. Yan ay depende na lang sa inyo gaano nyo gustong i-impose yung death penalty nyo. But the capital punishment doesn't always refer to death penalty. It could also be life sentence or life imprisonment. No? Kung gagamit naman tayo dun sa sinasabing character ng Diyos na justice and mercy, no? Huwag natin kalilimutan yan. Justice plus mercy. Sa theological concept mga ka-wonder, tama ang netizen sa isang punto na sinabi niya ang Diyos ay makatarungan, just. Ngunit ang Biblia ay may malinaw na sinasabi na ang Diyos din ay maawain or merciful. No? Naalala niyo ba yung si Mary, yung caught in the act, na nangalunya, na babatuhin na siya. Ang capital punishment ng mga Hudyo noon is, you will be stoned to death. Pero nung sinabi ni Kristo kung sino yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. No? So, wala, hindi nila binato. So, andun yung mercy na ina-exercise ni Kristo na pinakita niya, hindi sa Old Testament. Because sa Old Testament, sa lumang tipan, ang tinuturo doon is law. And you should perfectly obey the law. Sunusundan nila yung law. But ang problem, ang law is perfect. And nobody was able to perfectly obey. Sabi nga sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. No? Ano sabi sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Kinapos ka. Kung sabi nga Lili na Broca, tinimbang ka, ngunit kulang. Lahat daw kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. And that time, one of the representation of God's glory, yung ganyang perfectness is the law, which is perfect, given to imperfect human. So how come they can follow that? The bad news is no one was able to follow. And then pumasok yung grace, yung sa time ni Jesus Christ. He died on the cross so that you will have a meaningful life. At hindi mo na kailangan pang sundin yung law na perfectly. Kasi bakit? Sabi niya sa Bible, I came not to abolish the law, but to fulfill the law, sabi ni Jesus Christ. So, finulfill niya yung law. So, ang critical point dito, mga ka-wonder, na ang tunay na kalikasan ng Diyos ay hindi lamang retribution, kundi restoration. Speaking of retribution, ano bang motibo mo sa death penalty? Dati napag-usapan yan sa Kortes, dyan sa Senado. Ito ba'y retribution or ano ba isa? Deterrence. Ang sinasabing deterrence dito upang pigilan, no, yung krimen. Yan ba ang purpose mo? Bakit sa death penalty? O retribution, paghiganti o parusa. No? So whichever, na kung ano yung gusto mo, still under death penalty. Pero ano bang direksyon ng bagong tipan? Kasi pinag-usapan natin mga lumang tipan . Yung bagong tipan ay turo ni Kristo, no? Sabi sa John 8:3-11, may legal basis para batuhin ang babae. Naalala niyo yung binanggit ko kanina. Ngunit pinili ni Jesus ang awa. No? Sa Matthew 5:38-39, ang sinasabi ron, eye for an eye, pinalitan ng non-retaliation. Dati, eye for an eye, tooth for a tooth. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo na nagpuputol siya ng puno. At unfortunately, accidentally, lumipad yung axe niya, yung pinaka matalim, at tumama dun sa isang tao na katabi niya at namatay yun. Babalikan siya ng mga yun, papatayin din siya. Kaya tatakbo siya ron sa sinatawag na City of Refuge na itinayo noon sa panahon ni David. Papasok ka ron para hindi ka mapatay ng mga humahabol sa'yo at makakalabas ka lang doon kapag yung high priest sa loob ng City of Refuge ay mamatay na. Tsaka ka lang makakalaya. Free ka na sa mga judicial obligation mo dun sa crime. No? So, ang critical point dun sa binanggit natin na eye for an eye na pinalitan ng non-retaliation o hindi na eye for an eye, no? Hindi lang basta kino-confirm ni Jesus ang lumang sistema. Kumbaga, inaangat niya ang moral standard patungo sa awa at kapatawaran.
Napakahirap, ano? Yung taong galit na galit ka at may ginawa sa yung karumal-dumal yung sa anak mo, kanya sa pamilya mo, gusto mo ring bawian. Pero nakakita ako niyan, mga true story, no? Yung chinugi yung anak niya, pero pinatawad niya yung tao sa korte, niyakap niya pa, I forgive you. And then eventually, yung pumatay sa anak niya, ginawa niyang anak, yun ang pumalit. No, how virtue, no, how special, ano? Pero it is very hard for us human because we have this inherent sa tao na marupok, mahina at mapaghiganti. Ngayon, ano may tinutukoy dito na justice versus vengeance, no? Sabi sa Romans 12:19, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Kaya huwag kayong gaganti kung kayo'y ginawa ng masama. Kasi bakit? Mas maganda yung Panginoon ang siyang maggaganti sa iyo. Dahil it is a sweet revenge. No? Paliwanag doon, may distinction ang Biblia sa pagitan ng divine justice at human implementation. Iba kasi yung ating pagkaka-interpret dyan when we talk about justice. Some of us might dwell in the opinion or in the connotation or in the concept of death penalty agad. Pero ang critical point nito mga ka-wonder, kahit may authority ang Estado, hindi ito absolute o perfecto. Hindi porke Estado yan, batas ng tao is perfecto na. Remember that we are imperfect. Kaya nga nakagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mali. Remember way back in the Garden of Eden when God told Adam and Eve, after giving them all everything, you can do whatever you want except huwag kayong pumunta ron sa eastward of the garden at huwag niyong lalapitan yung puno, nitignan, pero sumuway sila despite of what God has instructed to them and gave them everything but still chose to disobey. Yun mga ka-wonder, kaya nga kailangan itong gamitin ng may limitasyon at pagpapakumbaba dahil hindi ka Diyos. You are not omniscient. Pag sinabing omniscient, ang tao ay hindi alam ang lahat. And we are not impotent. And we are not omnipotent. No? Kaya dapat alam natin yan. Yung mga attributes na yan, wala tayo niyan because that is the divine nature of God. We may have love, but our love is different from the love of God. We may have knowledge, but we are not omniscient. We may have power, but we are not omnipotent. No? Hindi nga tayo omnipresent. When we say omnipresent, God is present everywhere at the same time. Diyos yan eh. Do not ask. Huwag nating ikahon yung Diyos sa sarili nating pagkakaunawa. So sa reality check mga ka-wonder, kung iisipin natin dito sa modernong application, dapat bang ipatupad ito ngayon? So again, reality check, may mga wrongful convictions. Alam natin nangyayari yan sa korte. May mga naakusahan dyan ng death penalty na hindi naman nila ginawa. Sometimes yung kalaban malakas, mapera, binayaran yung judge. Nangyayari po yan sa mga storya. I'm not sure kung sa reality, but let's assume it's happening or it happened. No? So, isa pa, political abuse. Makapangyarihan si gobernador, si mayor, yung mga narinig natin mga yan. Naakusahan at nadidiin yung isang tao at napakakulong at kung may death penalty sa kanila is malas-malas napapatay pa. Isa pa, imperfect yung justice system ng tao. Kaya nga natin yan ina-amend, nire-revise dahil may mga loopholes. May butas, kaya maiinis ka. Bakit ganyan yung batas ng tao? Maiinis ka. Kaya nga dapat baguhin ito. I am part of PCRI, People's Commission Reform Initiative. Ang layunin po namin ay baguhin ang ating 1987 Philippine Constitution. At ito po ngayon, mga copy nito na diniscuss natin nakaraan, ay nasa kamay na po ng Kongreso at Korte Suprema. Inaantay na lang po natin ng response and then papirma. And then hopefully ito ay mapasa at maisabay dyan sa election, sa barangay election sa September. I'm not sure kung ano dyan nagpo-fall sa birth month. No? At dahil nga dyan, mga ka-wonder, ang critical point nito, itong death penalty, ito ay irreversible. Kapag yan ay naipataw mo na namatay na yung tao, mabubuhay mo pa ba siya ulit? Hindi na. Kaya nga ito ay irreversible. No, hindi kagaya ng ibang hatol na pwede mo pa. Halimbawa, binigyan mo ng life sentence, umapila. Tumakbo dyan sa Court of Appeals at natagpuan na hindi pala talaga siya guilty. Pwede pa ma-reverse. But this death penalty, this is irreversible. What if the person is innocent? No?
Like what happened to Jesus Christ. He was accused, he was sentenced to death, but we know that he was innocent. So kung mali ang hatol, yan nga sinasabi, dahil imperfect ang ating justice system, walang paraan para itama. So sa buod mga ka-wonder, itong dalawang pananaw, no, yung pro-death penalty, ito yung view ng isang netizen na may biblical basis siya na Genesis 9:6 at may ginamit siyang Romans 13:4 referring to authority ng gobyerno, at itong justice demands proportionate punishment. Kung anong ginawa mong kasalanan, yun din ang dapat na kaparusahan. Pero mga ka-wonder, sa ating critical or opposing view, itong context ng Old Testament law, yung sinasabing death niya yan. That is Old Testament context. Pero sa New Testament mga ka-wonder, ay nakatuon ito sa mercy and redemption because of the grace, because of Jesus Christ. At ang modern system ay hindi perpekto mga ka-wonder para sa irreversible punishment mga ka-wonder. So yan, kailangan i-exercise natin ang ating rule of law with wisdom, not just with knowledge, because again, hindi tayo all-knowing, hindi tayo perfect. So we have to weigh things out carefully, because if we are so impetuous, no, yung very, kumbaga sa medicine, very invasive ka, mamaya magkamali ka ng desisyon at nahatulan mo yung maling tao. At that is irreversible. Think carefully, no? Yung sinasabi nilang pag pumatay ito, dapat patayin din kung death. Pero then again, timbangin. Dahil nagfo-fall minsan na sabi nga nitong estudyanteng namangha ako, high school student, may ganyan siyang klaseng pananaw na minsan someone or somebody is just being wrongly accused. And then, once you impose death penalty upon the person, and the death penalty happened, and that is irreversible. Wala nang magagawa. Ano opinion nyo mga ka-wonder? Dapat ba i-impose ang death penalty? O isang capital punishment na life sentence would be enough? Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at ma-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila ang ating pong diskusyon, argumento at pagpapaliwanag tungkol sa death penalty. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.